So, good afternoon. Good afternoon, sir, no? Dami po nating invites, no? So, ako po si Mark, one of the presenters ng OneCoin. Di-discuss po natin is kung ano po ba yung cryptocurrency. Have you heard about cryptocurrency? Walang idea? Walang idea. So, yung cryptocurrency po, ang ibig sabihin po niyan, it is a digitally created currency based on advanced mathematical algorithm. Pero in two words, ang ibig sabihin po niyan, digital money. Ano po ibig sabihin niyan, sir? Sa pagkakaintindi niyo po, digital money. High-tech. Para mas madali natin sir maintindihan, computer-generated money. So meaning, intangible. Hindi siya nahawakan na pera. Tama po? So, sa mundo po ng cryptocurrency, sobrang daming cryptocurrency. There are 1,000 cryptocurrency. May papakilala po ako sa inyo, si Bitcoin. Kilala niyo po si Bitcoin? Si Bitcoin po yung number 1 in terms of cryptocurrency. Number 1 siya. Bakit siya number 1? Siya din yung pioneering. Nag-start siya 2009. So, nung nag-start po siya, ang value niya is 10 cents. 10 cents ano yun? Dollar. Bakit po siya may value? Kasi, ang cryptocurrency ay pera. Diba? Digital money. So, in every currency, meron tinatawag na value. The question is, magkano yung value? So, nung nag-start siya, 2009, value niya 10 cents. After 4 years, ano year ito? 2013, naging 1,203 per coin. Lumaki po ba, sir? Lumaki yung value? Lumaki. Pag lumaki, ano ibig sabihin, sir? Doon sa traditional business nyo po, for example, binili mo ng 10 cents dollar, binenta mo ng 1,203. Kada isang produkto mo. Malaki ba kita mo nun? Malaki. So meron po akong kukwento sa inyo, dalawang story na nagpapatunay, proof namin na talagang marami pong yumaman. First, merong elderly man, ayan o, elderly man, bumili ng $27 of Bitcoin. The question is, ano pong ginawa niya? Ang ginawa niya po, kinalimutan. Tanong ko sa inyo, ma'am, sir, mahirap po ba gawin yun? Mahirap ba gawin yun? Ikaw, ma'am? Mahirap po ba? Napakadali. Di ba? Yun yung point. So, kinalimutan niya. Yung kinalimutan niya, after 3 years, binalikan niya $886,000. Gawin po natin peso kasi nasa Pilipinas tayo. 1,000 pesos, naging 30 million pesos. Yumaman po ba siya? Yumaman. Sa pamamagitan ng pagkalimot. Mahirap po ba yun? Napakadali. Next story, ito po yung first transaction na ginamit si Bitcoin. Bakit nga ba ginagamit si Bitcoin at ba't nga ba binibili si Bitcoin? Ang essence of existence ni Bitcoin is mode of payment. So pinambabayad po siya. Ano ibig sabihin nun? Casino. Sa casino po, paano po ba nagbabayad? Pinapapalit yung pera ng chips. Tama? So pag nagbabayaran na kayo, binabayad mo, puro chips. Yun yung tinatawag na mode of payment. Si Bitcoin, create siya in terms of online shopping. Games, gadgets, everything. Basta accredited ni Bitcoin yung mga stores niya. Yun ang purpose niya kaya siya create. So ito, yung first transaction na to, ang brand ng pizza na to is Papa John's Pizza. Anong ginawa po niya? May isang lalaki, bumili, 2010, bumili po siya ng isang box na pizza. Ginamit niya po 10,000 pieces ng Bitcoin. If I'm not mistaken, mga around $500 siya. So nung binili niya yan, kanino? Anong brand? Papa John's Pizza. After 3 years, Papa John's Pizza, pinapalit yun. Magkano na? $7 million. Yan po yung pinakamahal na pizza. Actually, dalawa yan. Pag search nyo sa internet, if I'm not mistaken, mga around 15.6 million. Dalawang box ng pizza. Pag search nyo sa internet. Yung full story niya. Pero ang tanong ko po sa inyo, ano pong similarity ng story natin? Si nakalimutan, tsaka si pinambayad. Ano pong similarity ng story niyo? Sa tingin niyo po? Yung currency. Actually, sir, ang similarity nila, wala silang knowledge about cryptocurrency. Isipin mo, sir, kung may knowledge ka ba, ibibili mo ba ng pizza yun, yung 10,000 pieces? Hindi.
Kasi yung magiging worth doon, $7 million. So definitely, pag may knowledge ka, mas naiintindihan mo siya. Kasi dito po, yung system po natin, schooling. Anong ibig sabihin po ng schooling? Continuous learning. Hindi po dito yung uso yung negosyo na lagay mo yung pera mo, kalimutan mo. Hindi po siya ganon. Pinag-aaralan po siya. Kaya nga po, di ba? Cryptocurrency, wala tayong idea. So, anong ginagawa po natin? Pag-aaralan natin. In every business, dapat pinag-aaralan. So, ang tanong po doon, bakit ba tumataas yung value ng coin? Di ba? Natataka kayo, naging 10 cents, naging 1,203. Ito lang yung simple explanation. No? Ang tawag po dito, chart ng law of supply and demand. The higher the inventory or the higher the supply, the lower the value. No? Every time na nag-decrease yung supply, nag-increase yung value. Why? There's a demand. Pag nag-increase yung demand, definitely tumataas yung value. Siyempre, pag tumataas yung value, definitely bumababa yung inventory. So, yung consumer, nahihirapang maghanap ng produkto. Tama, sir? Kasi in-demand na siya. Ang nangyari, nagkakaroon po ng digital level. So, para mas maintindihan nyo po, so, sama-sawa na po akala ng mga tao dito. Ang tao sa Metro Manila, ganito. Tama po ba? 14 million na tao. Estimate. No? Tanong mo po, kumakain ba lahat ng rice? Lahat, definitely. Yes. Paano po pag 10 sacks of rice na lang meron sa Metro Manila? Tingin mo, sir, sa tingin mo lang, magkano kaya yan per sack? Considering yung mag-aagawan, si Coangco, si Lucio Tan, di ba mayayaman sila? So, pwede sila mag-bid, 10 million, kunin ko na natin, 50 million. Ang point, may demand. Kaya, yung value, mataas. Ganun lang po siya kasimple. So, ano po ba yung cryptocurrency na pinagsasabi namin dito? Sabi ko nga, it is a digitally created currency based on advanced mathematical algorithm towards digital money. So, yun po yung ibig niya sabihin. So, ang point po rito, ito po, globally accepted ang cryptocurrency. Hindi po siya katulad ng peso sa Pilipinas lang. Hindi katulad ng dollar sa US lang. Kailangan mo pang ipapalit. Tama, ma'am, sir? So, ito, accepted globally yan, sir. So, sino po ba yung company natin? Pangalan ng company natin is si OneCoin. Kilala niyo po si OneCoin? Hindi pa po, no? Nag-start po siya, nag-originate siya sa Gibraltar. Saan yun? Europe. OneCoin started with an average investment of 350 million euros to start. So, mayaman po siya. Malaki yung investment niya. Meron po siyang 3 server. Dalawa sa Europe, isa sa Asia. Sino pa yung owner? Yung founder natin, si Dr. Ruja Ignato. Ilang taon siya? 35 years old. Pero ito lang naman po yung accomplishment. At 35 years old, pinagsabay niya po yung degree, master's degree in economics, and PhD in law. Sa school, Oxford at Constance University lang naman. Matalino po siya, napakatalino po. At 35 years old. 2 years lang ang gab niya sa akin, pero yung accomplishment niya, sobrang empowering. So, former CEO rin siya ng sa pinakamalaking asset management fund sa Bulgaria. Inawardan siya noong 2012, 2014, Business Woman of the Year, International Business Category. Magaling po ba siya sa negosyo? Napakagaling po. Nakapag-rate na rin po siya ng books in terms of German and Chinese language about what? Cryptocurrency. And recently lang, May 2015, ginawa po siyang cover page ng Forbes magazine. Sino pong nilalagay sa Forbes magazine? Usually, sa pagkakaalam niyo po, millionaires, mga kilalang tao, powerful, hindi po manloloko, tama po ba? So, ang point po namin dito, legit yung may-ari. Kung legit yung may-ari, legit yung ang maganda pa po dyan, si Dr. Ruja, consultant po ni naintindihan niyo na po yung istorya kung bakit ko po pinapakita sa Bitcoin. Si Bitcoin, tapos na po ang era niya. Alam mo kung bakit po? Kasi, meron po siyang limit na 27 million. Tapos, nung tinignan po natin yung value niya, 2013, 1,203. The question is, magkano na yung value niya ngayon? $210 na lang po.
Bumaba? Sobrang bumaba. So ang point po dyan, pag nagbenta ka yan, hindi ka nakikita. Alam niyo po kung bakit? To create one piece of Bitcoin, you need to invest $400 to $500 per coin. Mahal? Mahal. Kasi bibenta mo ng 210. Sa traditional na negosyo, sir, lugi. Tama po? So, ganoon na po siya kasimple. So, ang ginawa ni Dr. Ruben, nag-create siya ng bago. Sino yun? Si OneCoin. So, si OneCoin na po. Diba? Nag-start siya, 40 cents yung value. Euro na po yan. Ngayon, ang value niya na 1.95. Oo, kaya kung... So, nag-increase din po yan. Dahil wala na pong essence yung system ni Bitcoin, kung nag-create siya ng bago, much powerful, mas advanced yung technology. Bakit po? Ang limit po nito is 2.1 billion coins. Nasa mining ako ngayon. Tayo po, di ba? Gano'ng katagal na ito nag-exist? Si Bitcoin? 6 years. 6 years na po siya nag-exist. Matagal na po? Matagal na. Tayo po, 1 year pa lang si OneCoin. Pero in terms of mind, pinag-usapan po natin yung pinrases niya na coin. Ang pinrases na po ni Bitcoin is 14.6 million coins in 6 years. But for OneCoin, 330 million coins in 1 year. Layo, sobrang layo. So in terms of numbers pa lang, ang layo na po na technology. Yun po yung pinopoint natin dito. Yung system po natin, much greater than Bitcoin. Kahit siya po yung number 1. So, sino po si OneCoin sa Philippines? Siya po si One Academy Inc. Si One Academy Inc. po is the supporter of OneCoin. Anong ginagawa ni One Academy? Sinusupport niya in terms of educational programs. So, tinuturo po natin dito kung paano nangyayari yung sistema. Bakit po? Hindi pa nga po tayo familiar about cryptocurrency. So, ito po yung office natin, satellite office. Actually, igagrant na yung talagang OneCoin na tayo. Kailan? Pagdating ni Dr. Roger. Kailan yun? Mga 2 weeks from now. October, pupunta po siya dito. Bakit po meron sa Pilipinas? Galing po tayo Europe. Actually, 194 countries po tayo. Madami po. Sobrang dami. So, ang point po dito, kahit wala po kayo dito, gumagalaw po yung 193 countries. Yan sir, dumagdag na, di ba? At 180 na. Ngayon, 194. Mag-goal kayo, buong mundo na po yan. Kahit sa gusto nyo. Kasi nga, yung cryptocurrency global. So, yung system po natin is directly linked sa Europe. Bakit po? Online tayo. Ang tinatype lang po natin, onecoin.eu. Yan ang tatype to. Lahat po tayo, through online, tatype po, onecoin.eu. Diyan ka po maglalagin. So, sino po ba si OneCoin? Si OneCoin pa pag-usapan natin, hindi si Bitcoin. Ang pinakita ko na po sa kanya kanina, yung history, kung bakit ba naging powerful ang cryptocurrency. So, subukan muna po yun ni Bitcoin. So ngayon, si OneCoin is a new type of cryptocurrency. Bago po siya. Bakit po siya bago at bakit po siya kinreate? Because of the success of Bitcoin. Sabi ko nga successor ni Bitcoin si OneCoin. So ang point lang dito, sir, kung naging successful si Bitcoin, malamang successful si 100%. So tayo po yung magiging next successful cryptocurrency on the market. So again, in every cryptocurrency or every country, meron tinatawag na limit. Si Bitcoin, ang limit niya 27 million. Si OneCoin, 2.1 billion. Ikaw sir, sa pagkakaintindi mo, ang limit, ibig sabihin hangganan. Tama po ba? So kung sa coins merong hangganan, ibig sabihin sa tao merong. Ibig sabihin po, 190 countries, pero hindi lahat ng tao na nasa 190 countries nakakapasok. Hindi lahat. On an average, based on computation, 4 to 5 million members na out of 190 countries ang makakapasok. Ilan po ang tao sa Metro Manila? Ay, Pilipinas.
100 billion? Kasya po ba? Isang country pa lang? Puntahan po natin yung pinakamalaking chunk ng population ng buong mundo. China. Ilan ang tao doon? 2 billion. Kasya po ba? Hindi. So, ibig sabihin po, unahan. Naintindihan niyo na po ngayon. Ay, ibig sabihin po namin. Sense of urgency po yan. So, sa gusto niyo po, mapupuno yan. Ito lang po ang question eh. Gusto niyo po bang yumaman o sumobrang yaman? Gusto niyo po? Dapat po, maging kabilang po kayo. Definitely, magpa-prosper ka po pag nandito. Definitely. Kasi proven po siya. Ba't ko po na-prove? Kasi nung March, nag-start po ako, 7-8 lang yung pera ko. March 28, 2015. Kailan yun? 6 months ago. After 6 months, naging 330,000. Gusto mo tanongin, sir, kung anong ginawa ko? Anong ginawa ko, sir? Ginaya ko yung matanda, wala akong ginawa. No recruitment, no products eh. Purely system yung gumawa, hindi ako. Ginabayaan ko pa siya. 5 months po akong hindi ko bilos. 1 month pa lang po ako nag-network. Other side po kasi yun. Pero pinrove ko na wala akong gagawin. Nakikita ako. 100% nangyari talaga. So ano po ba yung binibenta ng company? Yung po yung tanong, di ba sir? Ma'am, ano ba yung binibenta ng company? Ang binibenta ng company is educational packages. Again, educational packages. So yung nakikita nyo po rito, nakumita ako, bakit educational packages yung binibenta? Eh, kumikita siya. So iisipin nyo investment. Tama? Hindi kami investment company. Itong kinita ko pong yan, libre lang po yan. Dahil yung binabayad po natin dito, meron kang ma-receive na knowledge about cryptocurrency. Kasi nga, educational package yung binibenta namin. Yung company, yung OneCoin. So, on every package, there's a corresponding One Academy level. For example, starter. Pwede ako mag-aral, no? One Academy level 1. Para kulang yung grade 1 to 6 eh. Kailangan mo po siyang tapusin lahat. Bakit po? Kasi every level merong certificate. So pag may certificate, ano po mangyayari sa dulo? Nag-graduate? Tama. Pag gumraduate after nun, ano mangyayari? Kakaroon ng work. Ang tanong po, anong work ang magiging trabaho no? Nag-aaral? Sa tingin mo sir, anong trabaho? Ano po? Bangko. Pero sir, alam mo po ba, yung system natin is nearly compared with stocks. Nakita ko sir, yung system natin, simple lang ang negosyo natin sir. Ganito lang po kasimple. Ganyan lang po. Buy low, sell high. Ganyan lang po kasimple ang trabaho natin. Binibili mo na mababa, binibenta mo na mataas. Ang maganda sa system po natin, consistently, every time na binibenta mo, mataas. Every time. Sa stocks po, meron silang tinatawag na fluctuation. Yung value. So, hindi ka sigurado kung kikita ka ba o hindi. Dito po, 100% tumataas. Bakit po? Nasa pre-selling stage pa lang. Wala pa po kami sa IPO stage. Ano yung IPO? Initial Public Offering. Pag nasa public offering na tayo, meaning global na po yan. Global in terms of market share. Ibig sabihin po, listed na po siya sa public. Sa mga stocks and exchange, NSE, mga ganun po. Listed na po siya. So, ang point po ron, hindi na po siya ganun ka-controllable in terms of value. Ang maganda po ron, knowledgeable tayo about cryptocurrency. Yun po yung magiging trabaho natin. Mag-i-intervene po tayo dyan. Bakit po? Sa stocks, meron pong tinatawag na broker. Tama po? Yung broker po, siya po yung knowledgeable about stocks. Di ba? Yung broker, siya yung namamagitan, mediator sa buyer at seller. So siya po nakakalam kung kikita o hindi. Tama po? Sa cryptocurrency, walang ganun. Pero ngayon meron na. Bakit? Nandiyan na po si OneCoin. Si OneCoin lang po ang nag-iisa and only existing school na nagtuturo in terms of cryptocurrency. Wala na po iba. And that's global. So meron ka na pong trabaho. Tama po? Ang point po ron, yung in-enroll mo, meron kang nakuhang kapalit.
So bayad. Tama, sir. So ibig sabihin, hindi ka niloko ng company. Hindi. Bakit po? Meron ka nakuha. Knowledge. Di ba ganyan, sir? Pag nag-enroll ka, grade 1, sir, ano makukuha mo? Knowledge. Di ba? Science, math, di ba ganun po yun? Wala ka naman nakuha ang tangible eh. Di ba po, ikaw pa nga nahihirapan, pag examine ka, babagsak ka pa. Di ba? Dito rin po, may exam. Pero, pwede mo ulit-ulitin kahit bumagsak ka. Ang point, pag napasa mo siya, magkakaroon ka certificate. So, tapos na po tayo sa schooling. Tanggalin na po natin yon. On top of schooling, e-learning po yan, meron tayong tinatawag ng freebies. Ito na po yung important, maganda. Sa freebies na yan, nung nag-start po ako, bumili ako ng, or nag-enroll ako, starter package. How much is this? 7,800. Ano yung unang libre niya? First, meron kang 1,000 pieces of token. 1,000 pieces of token. So, 1,000 pieces of token, ano gagawin mo? First, iintay mo yung pinaka-iniintay ng lahat. Yung tinatawag na bonus. Ano yung bonus yan? Ang tawag doon, split. Every time na nag-o-offer ng split, nagdodoble ang quantity of tokens. So meaning, meron kang 2,000 token. Every time. Ano nag-i-indicate nun? Merong split barometer. Pag nag-100% yan, overflow yan, definitely, lahat ng tao eligible for split. Lahat. Pero one time lang yan. Pero nangyayari siya every 3 months. Hindi siya naka-fix. Actually, dalawang beses ko na, pangatlo na ngayon, 3 beses ko na siya na-experience. Simula March, June, September. So, parang every 3 months. So, dumoble na po. Tama? Next step, anong gagawin ko? Ito po, yung token, gagawin ko po siyang coin. Yung token, gagawin kong coin. Paano ko po siya gagawin? Ipapasok ko po siya sa tinatawag na mining facility. Pag pinasok ko po siya doon, mako-convert yung token, magiging coins. Pero in terms of computation, mathematical expression, division po yan. Siya sa dinidivide sa tinatawag na difficulty level. Ano po yung sinabi ko kanina, sir? Habang tumataas yung value, mataas yung tama. Galing estudyante ko eh. Very good, Mr. Albatros ba yan, sir? So, 4. Nung pumasok po ako, 4. Ang difficulty level. Pero sir, alam mo na ilan na ngayon? Kakanong sulang kanina, 25 na. So, tumataas yan sa gusto po natin. So, pag dinivide ko po siya, meron akong 500 coins. Tama, sir? Di ba, ma'am? Pag dinivide na po natin. Ito po, ito na yung binibenta. So ito, nung binenta ko, assuming, ngayon ko siya binenta, ang value po natin ngayon is 1.95. Assuming 2 euro na lang po. In euro po tayo. So meron po ako 1,000 euro. Pag kinonvert mo po ito sa peso, magkano po siya? 50. Ibig sabihin, meron ako 53 bucks. Ano ginawa ko, sir? Wala. Kinompute ko lang siya. Kinalimutan ko lang. Kailan ko nakuha yan? June 15. So, anong next step na gagawin ko? Ikaw, sir, sa pagkakaintindi mo, pag ikaw nagkaroon ng 53,000, anong gagawin mo? Galing ni sir. Ilalagay ulit. Why? Ang goal po natin is makuha yung level 6 na schooling. Di ba? Kasi dapat ma-reach mo yun. Bakit? Hindi ka magiging parang broker pag hindi mo siya natapos. Kasi hindi ka magiging certified. Dapat lahat pagdaanan at makabisado mo pumasa ka. So, bibilin ko po yung pangatlo. Ano po yun? Pro Trade. Magulang po, di ba? Magdadagdag lang ako ng konti. So, meron na po akong Pro Trade. So, magkano po yun? 61,000. Ano pong libre niya? Meron siyang 10,000. Okay. Tama po? Every time na bumibili kayo, wag na wag yung kakalimutan. Dapat ma-experience yung split. Lagi, every time. Dapat yan. Dahil pag minahin nyo without split, hindi na siya mag-split.
Ganun. So, pag i-split mo yan, meron ako 20,000. Tama? So, ito, anong gagawin ko po dyan? Imamine ko? Imamine. Anong difficulty level nung kinuha ko? 6. 4 kanina po, no? 4. Ayun. Mataas, di ba po? Ngayon, 25 na. Ano po? Tama, ayun po. Nag-times na to po. Tapos, mine na po. So, magkakaroon po ako ng 3,333 points. Ibenta natin sa same value ngayon, 2 euro. Meron po ako 6,666 euro. Times 50 na lang po para madaling computin. Kailan yan? September. Kailan yung September? Ngayon. Nakita nyo na? Nagsimula ako dito, maging ganito. Anong ginawa ko? Wala. Iwito ko na siya. Yes, kaya malaki. Diba? Kasi ngayon, pag pumasok ka ngayon, ang coins mo na lang is roughly wala ng 1,000. Pero ako, 3,000. Kasi earlier, ganito lang po siya kasimple, sir. Yung trajectory na tinatawag is increasing. Tama, sir? So, sa simpleng analogy lang po, nandito po ko sa pinakaunang-una, kayo, pumasok kayo, almost half. Tama lang po ba or fair lang po ba na yung kita ko, pares tayo ng kita? Hindi. Bakit? Nakakalahati ka na eh. Kaya ako full kung may experience yun. Ganun lang po siya kasi. Ganun lang siya. Simple na po rito. The higher the enrollment, the higher the profit. Ganun siya. So next step, ano gagawin ko po dito? Tingin mo, sir? Pasok ng bili. Bili ulit. Investor. Investor talaga si sir eh. So anong bibili natin, sir? Ito? 300,000. Wow. Pero actually, ang binili ko, 5 ganito. Mamaya mas maintindihan nyo, may mga in-depth trainings po kami dito. Pero, ito na lang po pupitin natin. Almost pares lang naman yan. Kasi in terms of coins, pares din sila. 60,000 din. Di ba po? Okay, mag-split yan. Tama? Meron akong 120,000. Isang beses ko lang siya gagawin. Hindi ko na experience yung pangalawa. Bakit po? Gusto ko maging masaya yung pre-Christmas ko. Kasi pag in-split ko siya ngayon, hinintay ko na may split ng December, kailan ko makukuha? March. Kasi every 3 months siya eh. Ganun po, di ba? Nakuha niyo na po yung process. So ito, imamine ko yan kailan? Kailan ko siya imamine? Ngayon. Di ba po? Ngayon. Nagkakagulo na nga po sila. Nagmamine na sila lahat, di ba? So pag binayin mo ngayon, 25. Tumakas na pala, hindi na 20. Okay, iba yung computation ko nito. 20 Yan po, divide natin ha. 2.5 20 lang yung bili. Oo, kabisado ko yung 20. Tama na. White. Ano Magkano magkano siya siya? yung Split mo agad siya. Ay, ano? Naka-split na siya agad. So meron po akong 4,800 coins. Kailan ko po siya ibebenta? Ikaw sir, kailan mo ibebenta? Sa tingin mo po? Kasi December mo nga. Ang galing ni sir. December. December mo ibebenta sir. Hindi pwede ngayon. Kasi bakit? May mining process pa po yan. Once na minay mo po siya, it will took 2 to 3 months po. Isang beses lang po, isang beses lang. Nagtataka po kayo ba't maraming mine? Nagtataka po kayo. Dito, pag nag-split ka, imamine mo ka. Tama. Pagdating doon, hindi pa. Hindi, ganun din po. Nag-split po, minine din. Pare-pares lang po yung proseso. Inuulit ko lang po. Ngayon, andun na sa bawah. Opo, naging coins na po. Ibebenta mo po siya kailan? December. Bakit po? Ang magiging value, forecast po nila is 5 euro. Actually, hindi lang 5 eh. 15 na. Tingnan daw eh. Eh sabihin na lang po natin, list na lang po. Huwag na po natin exage, doon po tayo dun sa reachable lang. Reachable. 5. So pag minutipay natin sa 5 Lagay mo yan, ng 10 lang bro. 10. 10 mo na. Gusto po nila, gusto nila 10 eh. O yan. So meron po akong 48,000 euro. Masyado yung malaki po. Ow! Times. Parang hindi kayang tanggapin. 50 na lang. 5 lang ang gusto ko eh. Times 50 lang. Sanay kasi sa maliit. Times 50 na lang po. Yung iba, yung iba. Tama. May 1 billion. Times 50 to. 1 billion ang Magkano po? 2.4 million. December, pinapakasin. Okay ba yan? Okay ba yung Pasko? Pag ganyan. Wow! Paskong Pasko. Eh yung susunod na mas maganda.
Ikaw sir, anong gagawin mo? Pag meron ka 2.4 million. Ano ba? Sige ko, turnover. Roll over. Tama sir. Pero wala nang package eh. Ano yun sir? Wala na no? Actually meron pa tayo. Anong package yun? Yung pinakamahal, yung bago. 751,800. Premium. The only package na pag binili mo, pwede mong i-mine on the spot, same day. Siya lang yung nag-iisang package na. Hindi mo na kailangan hintayin split. Why? Kahit nasa process siya ng mining, nag-split siya. For Wow! example, bibili ako ngayon. Yes. Iba-mine mo agad. Astig yan. Yes. Automatic may Opo. Yes. So, 751,000. Ang tokens po niyan, 150,000. 150,000. Okay. So, mag-i-split po yan. Ang maganda po, ang split niyan, 2 beses, hindi isa. So, meaning times 4. Tama po? Tama po? Okay. Makituloy yung kita ko, dami kasi. So 600,000, imamay mo po siya, difficulty level on December. Forecast lang po, 30. Sabihin natin 30. Pag dinivide mo po siya, meron akong 20,000 coins. Tama po? So sa 20,000 coins, magkano ko siya ibibenta? Ikaw, sir, sa tingin mo, magkano ko siya ibibenta? May isip, sir, no? Kung magkano yung value. Actually, sir, gagayahin ko yung kaninang story. Ano yung story kanina? Kinalimutan. Pero sa amin, ang tawag po namin dito, acute amnesia. Acute lang, acute lang. Acute amnesia. So, yung acute amnesia na yun, in-implement ko for 2 years. Amnesia na. Bakit? Ang value na, 100 euro per coin. Grabe, 100 euro per Magkano yan? 2 million euro per coin. Ay, 2 million euro. Pera na yun. Convert natin sa peso. Times 50 na lang po. Meron akong 100 million. 2 years from now. Masaya ka na dyan, ha? Ikaw, sir, masaya ka na dyan? Yes. Ikaw po, ha? Masaya na ako. Masayang masaya. Masaya, masaya. Ako hindi. Alam niyo kung bakit? Magkano yung pera ko? Ibig sabihin, 3 premium mabibili ko. Times 3 po yan. 300 million po yan. Magkano ko nag-start? 7, 8. Anong ginawa ko? No network, no product selling. Purely system yung nagpa-increase ng pera ko. Purely. Mahirap po kayang gawin? Mahirap po? Napakadali. Ang point, kailangan mo mag-start. If you don't start, yung tinatawag na financial independence, hindi mo magkakaroon yun. Grabe talaga. Walang magkakaroon ng end. Hindi magkakaroon ng end. So ganun na po. Kailangan simulan para ma-reach mo yung dream mo. Don Lennon. So okay na po, naiintindihan niyo po ba kung paano yung flow natin? Pero itong system po na to, ito po yung pang-tamad. Tamad yan. Tamad po yan. Wala po tayong ginagawa dyan. Wala. Kasi totally wala. Totally wala. Walang hyping dyan. Wala. Walang hyping. Walang hyping. Purely system. Purely system yung Purely gumagawa. system. Ikaw sir, sa team mo, ano yung pinaka-importante sa lahat? Yun. Actually, hindi yun sir. Pinaka-importante yung payout. Tama sir? Kasi lahat, maganda yung mga numero, walang problema. Ang tanong, paano ko makukuha yan? Kasi pag hindi mo nakuha, yun yung problem. Di ba? Puro, ibig sabihin, puro pangako. Dito po, makukuha mo siya in terms of a lot of mode of payouts. First, meron tayong tinatawag na bank wire. Anong bank wire? Yun yung personal bank account mo, input mo, kayo po yung mag-input no, sa system. Mag-input mo po yun, pwede ka na po mag-withdraw. Ang minimum withdrawal natin, 100 euro. Ang charge nun, 5 to 20 euro per transaction. Marireceive mo po yun another 5 to 10 days. Banking days. Marireceive mo na yung pera. Next, one card. Ano yung one card? Yung one card po, pwede kayo mag-apply online. Pero ang minimum package mo po dapat is trader. So pag trader ka, pwede ka mag-apply nito. Paano mag-apply nito? So member ka muna. Kiklik mo po yung
OnePay. Pag pinlik mo na po yun, mag-fill up ka po ng form. Yung form po na yun, ipiprint nyo. Pag print nyo, fill up, scan, together with the necessary documents, i-email nyo po sa Europe. Pag email nyo, within 30 days, may update naman po yun, ma-receive nyo na po siya. Ano pong difference nito dun sa bank wire? Ito po, pag nag-payout ka, hindi 10 days. Pwedeng 1 day, pwedeng 1 hour, within the day. Papasok na yung sobrang bilis. Ang maganda pa po sa one card, walang kahit 1 billion pa po yung laman ng pera mo dyan, walang problema. Hindi po ko questionin yun. Diba po? Ganun po yung sistema natin dyan sa one card. Bakit hindi apektado, sir? Ano mo ba, sir? Ang AMLA is for banks. Tama, sir? Nakarinig ka ba, sir, na affiliated tayo ng bank? Hindi. Bakit? Hindi tayo governed by banks. So wala pong pakialam ang bangko sa cryptocurrency. Citibank ka nag-create ng cryptocurrency. Kasi bakit? Walang connection ang bangko sa cryptocurrency. So sa gusto po nila, mag-e-exist po yan. Technology po yan. Kaya nga po, kinakabahan sila. Bakit po? Ito pong system ng cryptocurrency, ang dami pong pwedeng gawin yan. First, sa mga kaya niyang gawin, pwede kang mag-transfer ng pera online. Nangyayari na po ngayon, di ba? Ano yan? LBC, Western Union. Codes po ang ginagamit dun eh. Ayun, inevitable na po yun. Pero sir, ito po yun. Kung lang pag-uusapan, tato po yung server natin. Hindi po nila basta-basta mape-penetrate yun. Sabi ko nga sa'yo, sir, 350 million euros ang ginastos nila. So sobrang secured po yun. Hindi po siya basta-basta. Gagastos ka rin po bago mo mahal. So the question is, what's next? What's next, sir? Siyempre, let's reach for our dreams. Diba yun yung dreams natin eh? Nagtataka ka ba, sir, bakit natin minamadali yung pagkita natin dito? Ikaw, sir, sa tingin mo, bakit natin minamadali? O bakit madali yung system? Tama. Kasi pag nag-retire ka ng early, mas may enjoy mo na maayos. I-compare po natin sa mga nag-employed or sanay sa traditional businesses. Sila po, magre-retire sila 60 years old. Tama sir? So makakuha ng malaki. Minsan nga wala pa sir. So saka magta-travel. Ang problema, mahina na yung katawan. Hindi na may enjoy. Dito po, bata pa lang, ma-experience mo na yung dream mo na buhay. And meron nga tayong sense of urgency. 4 to 5 million lang po makakapasok dyan. Based on average computation. Kasi may limit tayo eh. 2.1 billion coins lang. Ganun po yung computation yan. Hindi po pwedeng may coins, walang member. Bakit? Prerequisite po yan. Nanggagaling po yung coins dun sa member. Pag wala po nag-enroll, walang coins.